Hey guys, this is Tutorially Guided. So for today's video, this is the part 2 na gawin natin kung paano magpa-appointment gamit ang computer or yung ating laptop. So before we start, let's subscribe to my channel, like and share para makapagsabalan tayo. Okay, don't forget that. And i-share ko sa inyo na mas maintindihan ninyo step by step kung ano yung dapat nating gawin. For the appointment and scheduling your appointment sa pagpunta bago pumunta sa ating civil service office. Ayan. So, first step is, merong ibang pupunta sa Google. Isa-search nila yung like a civil service appointment. Ako kasi ang ginagawa ko, punta ako sa Google and mas madali kasi pag sa Facebook. And then, isa-search ko lang ang Civil Service Exam Registration. And then, doon natin siya hanapin. So, here, mag-scroll lang ako dito. And, hanapin ko yung Civil Service Registration. So, pwede naman kayo mag-Google doon, mag-search. Pero ako kasi gusto ko dito sa Facebook, kagaya na to, exam application form. So, check yun lang dito. Book your civil service exam slot. Now, ito naman yung form Region 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, NCR, and BARMM. So, kung kasama kayo dyan sa nakalagay, ito yung pipindutin ninyong link for civil service. Ito naman sa OXIS, sa Region 1, 4, 7, 12, 10, tsaka CAR. Ayan. Kung saan kayo, yun yung pipiliin ninyo. Okay? At dahil sa NCR tayo, pindutin natin tong NCR. Ayan. Once na nakapag-sign up na kayo, ay pwede nyo na po ilagay inyong email at saka yung password. Pero kung gusto nyo, para talaga na itsura ng pag-sign up, sige, try natin yan. So, kunyari, wala pa ako nagawang account for this civil service appointment para makita yung nakabuuhan kung paano ginagawa. Lalagay niya inyong last name, first name, middle name. Pag walang middle name, pindutin na ang no middle name. Pag may extension name, may senior, junior, lagay niyo dyan. Email address, contact niyo, number niyo. Region, sansang region kayo. Then province, kung NCR, lagay niyo NCR, and then saang city. Tapos, maglalagay kayo ng password niyo na dito. So, ulitin niyo rin siya dito sa confirm password. Ayan. At huwag niyo kakalimutan yung password guys ha. At i-make sure niyo rin na tama yung last name, first name, and middle name niyo. Lahat na information. Kasi, importante na tama yung nilagay natin dito. Dahil kunyari, pag nakapasa kayo sa civil service exam, wala kayong problema doon dahil tama yung lahat na information ninyo. Okay? At huwag niyo kalimutan yung password ninyo. Kung ayaw niyo makalimutan, pwede niyo po i-save, screenshot, or ilagay sa inyong mga notes sa phone. Ayan. Para hindi kayo nahirapan maghagilap or mag-isip kung anong password niyan. Okay? Now, for example, I put a last name, first name, and middle name. Kunyari, ang ating last name is Geronimo. Kunyari lang guys Sarah. Sarah Geronimo. And kunyari, walang middle name, walang extension name. Pero kung meron kayo, lagay nyo guys And my email address, like, Geronimo Sarah at gmail.com. And then, you will put your contact details. Kunyari, 09354879
10, 10, 10. Yan. Kailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayan. Contact details. Region. Kung anong region ninyo, ilagay ninyo. Region 1 ba kayo? NCR ba kayo? Region 5? Anong city ba kayo? Dito sa province? Taga Nabotas ba kayo? Pasig, San Juan, Marikina. Ayan. Ilagay nyo lang guys. And the city. Marikina pati. And then you will create your own password na. Ayan. Create password. And ulitin nyo ulit yung password. Just to confirm na tama yung nilagay ninyong password. Okay? Once you are done with your sign up, in your information, always make sure tama ang lahat para walang problema. And then click register. Ayan. Kunyari naka-register na siya, ang next step naman is may lalabas na verification na dyan sa screen nyo after nyo itong ma-sign up. And then, you will go to your Gmail account. Kung ano nilagay yung Gmail account dito, dun po kayo pupunta. Yung Gmail account na ginamit ninyo. For example, dito yung ginamit kong Gmail. May lalabas po dyan na CSCE serve. Yan po, pipindutin ninyo. Then, para ma-validate siya yung account ninyo, you will need to click this link para lang ma-validate yung ginawa nyong account na sign up. Ayan, pag napindot nyo na yan, balik tayo ulit doon. Ito po ang lalabas pag bumalik na kayo. Ito, sign in. Kung ano nilagay nyo, email sa sign up, yun po nilagay. Kung ano yung password po nilagay, yun din po ang ilalagay natin. Okay. Lalagay natin yung sign in. And your password. Password case ha. And then log in. Yan na po inalabas sa atin. Ayan na, may select service, accomplish form, confirm, application. Ayan. So, pag mag-ano kayo guys, mag-appointment, you need to check the region. For example, is the NCR. Location. Dito kayo maghahanap kung saan available na mas malapit sa inyo. Ganun man ginagawa natin palagi guys. Nahanap tayo ng lugar na mas malapit sa atin na kung may available. Tapos pag wala, siguro kahit malayo, di ba, inaano na din natin, pinupush na din natin sarili natin na doon tayo magbayad, mag-appointment, basta makapag civil service lang tayo. Ito tinry ko dati is nung May 12, nagpabook ako guys. Ang tinry ko is ito una. Civil service ng PNP sa bandang General Cram, Quezon City. Ano yung mili kayo dito guys? Career service professional pa o career service sa professional? Ayan. Pwede kayo mag-comment guys kung may mga tanong kayo ba sa civil service, like pwede ba sa lahat ng civil service na mag-exam? Pwede ba yun sa lahat? Meron, ano bang mga, needs nila? Ano yung mga pwede lang mag-exam doon? Kung kahit ba hindi tapos sa pag-aaral, or tapos. Ayan, pwede kayo mag-comment sa ating comment section para may sagot natin at pwede natin siyang gawing next vlog. Basta ipunin lang natin yung mga katanungan ninyo, sasagutin natin yan. Okay? So, ang pinili ko is Prof. Ayan. Bookings are available for August 9. So, August 9 ang ating pinaka-exam sa civil service at nagsimula ang booking slot noong May 12, 2026.
Kahit na sinabi ni Civil Service na May 14 ang start, may paaga si Civil Service. Ginawa niyang May 12 ang ating pagbubuk ng slot. So, tinry ko siya ng May 12 kasi alam kong ang daming mag-uunahan sa slot. Ayan, i-okay yan ha. Ayan. Tanong ng karamihan sa lahat. Paano po ba malalaman kung may available or wala? Or paano ba madali nating malalaman kung saan ba yung merong available? Ito guys ha. Sa una mahirap siyang intindihin sa una. Kasi medyo, para sa akin magulo. Ako naguluhan ako na una kasi sa phone ako tumingin, hindi sa laptop. Mas nakakalito pag sa cellphone. So, ang ginawa ko is, akala ko may something like color white. May nakikita kayo guys, diba? Color white, color red, color, parang may pagka-gray. Well, actually guys, pag nakita niyo color white, ibig sabihin, wala lang po yan. Or gray, wala din. Nakikita niyo sa baba, lagi yung titignan niyo sa baba. Ayan. Nakalagay pag green, available. Pag red, full schedule, or holiday. Yan natin ulit. June 3, naka-color red ang box. Meaning, full schedule. Full schedule or holiday ng June 3. Which is ngayong araw. Ngayong araw ng pagbibidyo ko. Screen record. Wala tayong nakitang kulay green. So, no available. Try natin tumingin sa iba. So, OP, ito yung sa Malacanang, Manila. Color red din. So, full schedule ulit ang ating, naging kulay blue na siya. Let's check for the other location. DA sa Diliman, Quezon City, Department of Agriculture. Color red ulit. It means full schedule. Ay, hindi ko lang batigin color blue pag kiniklit ko siya ulit. Ayan, no schedule. Always check if there is a green sa mga box. Pag walang nakitang green, it means no available slot. Yan lang po yan. Pag red, full schedule. Blue and blue tuloy. Green and red. Yun lang po yung i-check natin. Pag green, available. Pag red, it is a full schedule. Ayan. Wala na pong available sa ating Diliman, Quezon City. Pero sabi nila is hanggang June 10 yata yun ang ating slot. Pero as of now, sobrang aga na ubos ang slot ng ating civil service exam. Magkakaroon lang po tayo ng slot if ang person o yung tao ay hindi nakapunta sa appointment niya. Doon lang po tayo magkakaroon ng slot. But it's low percentage. Siyempre, alam ng mga Pilipino or kagaya natin, dapat hindi natin pinuntahan. Sila di mawala ng slot. Pero, always check, baka may pag-asa pa na mag-color green available sa iba nating date. Check nyo lang guys. Malay nyo, di ba? Biglang meron na available dito. Ayan. Ako kasi tinry ko sa sa Cam General Emil Aguinaldo. Doon ako May 12 pa lang nagpa-slot na talaga. Ayan. So, kunyari. Hindi ko kasi may papakita sa inyo kasi hindi ko na-share screen yung color, yung nagpa-available ako, yung nagpa-slot ako. Ayan. Kunyari, kulay green ang June 3 natin. Wednesday. Kunyari lang guys ha, pero red naman talaga nakalagay. Kulay green. So, ang nalabas po dyan, kunyari, nagpa-appointment kayo, pinindot nyo po ang available na yan. And then, may lalabas po dyan sa location details sa baba niyan. Ito banda sa baba ng contacts. Lalabas po ang date and the time na kung kailan kayo available na pumunta doon sa civil service office kung saan kayo appointment. And then, once na may lumabas na dyan,
ay need nyo pong i-print itong download application form. Ayan. You need to download that. Kasi, pag pinrint nyo po ang inyong download application form, naka-computerize na po yan. Nandun na po yung inyong information, kung ano yung sinagot nyo sa sign up. And then, piprint nyo, yun yung po ipapakita nyo sa inyong civil service office, and prepare your 500 pesos. Always prepared with your 500 pesos. Alam naman natin yun na need natin magbayad for the civil service exam. 500 pesos po. Ayun, kaya pipila na kayo doon, tapos magbabayad na. And don't forget the needs na dalhin doon, which is the passport size na may nakalagay na pangalan and yung inyong pirma. The 2 pieces po yan need doon. 500 pesos, your application form. Huwag po magda-download ng application form na galing sa Google. Kasi ako po ganun po yung ginawa ko. Nag-download ako at nakalagay sa 2023 at 2026 na ngayon. So, pinaprint ako ulit ng ating civil service office. Sabi, i-print mo po kung saan po kayo nagpa-appointment. Yun po ang i-download ninyo. Para hindi na tayo magsusulat pa ng ating information at hindi yung mali yung nakuha nating application form. Kasi meron pong year nakalagay po yun sa taas. And don't forget your ballpen. Importante din yung ballpen na. Okay, once na ma-check na ating civil service office, mabait naman civil service office, guys. Kasi bago ko ipunta doon, they also really check if tama ba yung dinala ninyo, may kulang ba kayo, yung mga ganyan. At saka nga pala, don't forget the 2 valid ID. 2 valid ID. Okay? Important yan. Kasi, kukunin din ng civil service office yan. Check nila. And syempre, ini-input din nila yung inyong daladalang daladala ninyong ID. And, nga pala, don't also forget, hindi lang yung physical ID, but also the Xerox copy ng inyong valid ID. Din pala nila, isasama din nila yung sa application form ninyo. Huwag nyo kalimutan, guys, ha, need po yun. And sa mga hindi po nakakuha ng civil service slot, taubusan, ayan, bawi na lang tayo, guys, next time. Meron pa naman next sa pagkakataon. Kaya gumawa din ako ng video na to. Kasi ang dami ko nakita sa Facebook na hirap na hirap. Sabi nila, ang hirap naman ng online application ng civil service. Nahirapan kami, hindi kami makapag-appointment. Saan ba dito? Paano ba malalaman? Saan ko ba siya mahanap? Ubus na ba yung slot? Wala na bang slot? Meron pa bang slot? Saan pa yung pipindutin dito? Ano po ba ibig sabihin ng mga ito? Ayan, ang dami kong nakitang tanong, like na ako, sabi ko, guys, need kong mag-share ng aking knowledge. Gusto ko sila turuan para pag sa next na mayroon ulit civil service exam, is alam na nila kung ano yung paano yung gagawin nila. Kasi ako, kahit ako, nahihirapan po talaga ako tignan kung saan po talaga yung civil service na available. Kasi pag sa phone kayo, super nakakalito siya. Hindi ko alam kung minsan kasi hindi rin tayo nagbabasa kung ano niya sa baba or ano yung nasa loob ng file, sa loob ng civil service e-serve. Masyado kasi maliit pag sa phone. So, ayun. Tinuruan lang din ako ng aking partner na dito sa baba makita yung available, ganyan-ganyan. Kaya gusto ko rin i-share sa inyo. Para next time na meron tayo ulit civil service, ay makakuha na tayo kayo ng sure na slot. At kung meron mga pagbabago, like, nagbago yung paano sila mag-registration, syempre, hindi ako mag-asawa na mag-share ng ating share screen sa YouTube channel para meron po kayong idea. So, yun naman, guys. Kung meron kang katanungan, you can comment to our comment section kung ano yung hindi nyo naintindihan. And kung may naguluhan kayo sa atin step by step,
or kung may katanungan kayo para sa lahat po ba ang civil service, para lang ba sa mga nakapagtapos o hindi, anong age po ba ang dapat na pwede sa civil service, yung mga ganun, yung mga qualified, pwede nyo itanong sa ating comment section, pwede natin siyang gawing next vlog para masagot natin yung mga katanungan niya, okay? So, thank you guys for watching this YouTube channel. And lastly guys, pag nakapunta na kayo sa appointment office na civil service office, after nyo mabigay all the information, your application form, yung 2x2 and 2 valid ID, may ibibigay po silang parang papel, ayun, na papakita ninyo siguro in the day of your exam of civil service sa August 9. Ayan, good luck sa mga mag-civil service sa atin. I pray na makapasa po kayo. And sa mga di pa nakakuha ng slot, I pray din na makakuha na kayo ng slot next time at makapasa din po kayo. So, pray lang tayo for our civil service passers. And don't forget to subscribe, like, and share our YouTube channel. And goodbye, guys. This is Tutorially Guided. Goodbye.